Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5721-5740. Kabanata 5721. Sa mukha ng pagsaksi sa pagkamatay ni Thea sa ilalim ng madilim na landas ng langit, ang kapangyarihan na dating wielded ay lumitaw. Mabilis itong nakuhang muli at nakataas sa isang kaharian na lampas sa sariling pagtatansya ni James. Nakaupo sa isang posisyon ng lotus, pinatatag niya ang kapangyarihan mula sa kanyang nakaraang form. Sa pamamagitan ng isang bahagyang pag-iisip ng pag-iisip, isang mahiwagang porma sayon na materyal. Sa itaas ng porma sayon, lumitaw ang isang figure na magkapareho sa kanya. Ang taong ito ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus, nagbihis ng isang itim na balabal at nakapaloob sa isang madilim na ambon, nakahawig ng isang overlay na demonyo. Nakatitig si James sa kanyang nakaraang anyo. Maaari niyang maramdaman na ito ay kasalukuyang napakalakas, hindi bababa sa pag-abot sa ika-9 na yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss, malapit sa ranggo ng Euros-1. Sa isang pag-iisip, ang kaluluwa ni James ay pinagsama sa kanyang nakaraang porma. Sa sandaling iyon, lubos niyang hinawakan ang kanyang nakaraang porma, na pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan na nagmula sa nakaraan ng walang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa. Ang kanyang banal na kaluluwa ay bumalik sa kanyang pangunahing sarili. Muli, nais niya ang kanyang hinaharap na porma sa pagkakaroon. Ang aura ng kanyang hinaharap na form ay mas mahina, maihahambing sa kanyang kasalukuyang form, na nasa yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss. Huminga si James sa kaluwagan matapos na hindi maramdaman ang anumang bagay na hindi normal. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa rurok ng espiritual na bundok sa pinakamalalim na pag-abot ng madilim na mundo. Ang Thea ay ang sagisag ng madilim na langit na landas. Hindi siya ang masamang Diyos Ziel. Kaya, nasaan ang tunay na Ziel? Pinag-isipan ni James ang katanungang ito. Orihinal na, ang madilim na langit na landas ay nakaranas ng mga pinsala sa tabi ng Ziel. Gayunpaman, nanatili siyang mailap habang ang landas ay nakabawi. Hindi mabilang na mga inscription ang pinaikot at nakipagtagpo sa isang mahiwagang pagbuo ng extrapolation bago si James. Sinimulan niya ang pag-extrapolating kung nasaan ang Ziel sa pamamagitan ng iba't ibang mga pahiwatig. Matapos ang isang masusing pag-extrapolyo, nabigo siyang matukoy ang lokasyon ni Ziel. Maaari lamang siyang sumuko, tulad ng naobserbahan ni Hershaya ang pagpapatakbo ng madilim na langit na landas para sa hindi mabilang na edad ngunit hindi mahanap ang Ziel. Maaaring itago ni Ziel ang kanyang sarili kahit na mula sa madilim na langit na landas, kaya paano ang pagbuo ng extrapolation ng James na posibleng ay extrapolate ang lokasyon ni Ziel? Tumingin si James sa malayong madilim na espasyo. Sa isang kalagayan, tila nasasaksihan niya ang hindi mabilang na mga mahiwagang inskripsyon na nakikipag-ugnay, na parang nakikita niya ang lahat sa madilim na mundo sa pamamagitan ng mga inskripsyon na ito. Sila ang mga patakaran, pagkakasunod-sunod, madilim na langit na landas, at ang pundasyon ng buong madilim na mundo. Ang pagmamasid sa mga panuntunang ito ng inskripsyon, tila nakikita ni James si Thea, na parang ipinahayag ang kanyang figure sa gitna ng mga patakaran at kaayusan. Ang anino na ito ay Thea. Tila lumalabas siya mula sa madilim na makalangit na landas, o sa halip, ang madilim na langit na landas ay tila ipinanganak ang kamalayan. Sa sandaling ito, ang isa pang puwersa na hindi kabilang sa kadiliman ay lumitaw sa loob ng madilim na langit na landas at pinipilit ang landas. Mas tiyak, pinigilan nito ang kapanganakan ng kamalayan sa loob ng madilim na landas ng langit. Tiningnan ni James ang malayong kadiliman, na nakaramdam ng paparating na presensya. Sa sandaling iyon, bigla siyang nagising, hindi naglalaman ng kanyang pagkabigla. Masamang Diyos Ziel. Ang mukha ni James ay sumasalamin sa pagkamangha. Hindi nakakagulat na hindi ko siya mahahanap. Matagal na siyang pinagsama sa madilim na landas ng langit. Sa sandaling ito,
Naintindihan ni James na ang dahilan ng madilim na landas ng makalangit na birth na kamalayan at nabuo si Thea ay dahil sa pamimilit. Kung walang kamalayan at ang pagbuo ng mga nabubuhay na nilalang, siya ay magpakailanman ay nakakulong sa isang hanay ng mga patakaran at kaayusan. Dahil dito, maubos siya ni Zyle. Hinimok ng paparating na banta na ito, napilitan siyang mapangalagaan ang kamalayan at transcendence upang sa huli ay pagtagumpayan ang Zyle minsan at para sa lahat. Samantala, si Zyle ay nanatiling nakatago sa loob ng madilim na langit na landas. Sa kasalukuyan, ang kamalayan na nagmula sa madilim na langit na landas ay nagkalat. Upang maging mas tumpak, muli itong pinagsama sa landas, na nakikibahagi sa isang paghaharap na may Zyle sa loob ng mga hangganan at mga order na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5722. James ay tumitig sa kalaliman ng kadiliman. Tila nakikita niya ang madilim na makalangit na landas, ang mga patakaran, at mga utos na natuklasan ng kamalayan na tila lumalaban sa isa pang puwersa mula sa lampas sa kalangitan. Sa sandaling ito, naintindihan niya na si Zyle ay hindi kailanman sumailalim sa muling pagkakatawang tao. Sa halip, ang kanyang banal na kaluluwa ay sama-sama sa madilim na landas ng langit. Ang kanyang layunin ay upang makakuha ng kompletong kontrol sa madilim na langit na landas at mangibabaw sa universo. Bilang tugon, ipinanganak ang kamalayan ng landas, na ipalabas ito at balak na maiwasan ang kanyang pangangibabaw. Ngayon, ang kamalayan na ipinanganak mula sa madilim na makalangit na landas ay nabasag at na-reabsorb sa loob nito. Nangangahulugan ito na ang Zyle ay maaaring makontrol ito upang maging bagong makalangit na landas ng madilim na mundo. Kung hindi makatiis si Thea at pigilan ang Zyle, kung gayon siya ay ganap na mapapatay at ganap na pinalitan ng Zyle. Iyon ay magiging isang sakuna para sa madilim na mundo. Hindi makontrol ni James ang kalamidad ng madilim na mundo. Inalagaan lamang niya ang kaligtasan ni Thea sa sandaling ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinag-isipan ang isang kaukulang diskarte. Gayunpaman, ang anumang diskarte ay walang silbi sa harap ng ganap na lakas. Ang Zyle ay isang pagkakaroon sa itaas ng ranggo ng Eurus 1. Kahit na ang isang Eurus 1 ranggo ng powerhouse ay walang logro na manalo sa isang paligsahan laban sa kanya. Noong nakaraan, maraming mga powerhouse ng ranggo ng Eurus 1 ang sumali sa mga puwersa, pag-activate at pagguhit sa madilim na makalangit na landas upang malubhang nasugatan ang Zyle. Si James ay kasalukuyang nasa unang yugto lamang ng ranggo ng Transcendental Bliss, at hindi siya makatayo laban kay Zyle. Ang pangunahing prioridad ay ang pagtuon sa paglilinang upang itaas ang kanyang sariling kaharian sa paglilinang bago ang madilim na langit na landas ay ganap na kinokontrol ng Zyle. Nang dumating ang oras, maaari siyang sumali sa mga puwersa na may madilim na makalangit na landas at Thea upang ganap na patayin si Zyle. Transcendental Bliss Rango, pinaghiwalay ang 7 emosyon, mahina ang pag-ungol ni James. Ito ay mahirap, kahit na tila simple. Tao lang siya. Nagtataka siya kung ituturing pa rin siyang tao kung pinaghiwalay niya ang 7 emosyon. Gayunpaman, ito ay isang proseso ng paglilinang at pagpapabuti ng lakas na kailangan niyang dumaan. Kailangan niyang maranasan ito. Ang kanyang nakaraang form ay umabot sa rurok ng 9 na yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss. Nilikha ito sa pamamagitan ng kanyang paglilinang na kumakatawan sa kanyang nakaraan. Sa madaling salita, madali itong itaas ang kaharian ng kanyang form. Kailangan lang niyang sirain ang 7 emosyon upang sumulong. Inaktibo ni James ang kanyang aura hanggang sa sukdulan, na umaabot sa pinnacle ng unang yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss. Sa isang kalagayan, ang isang hindi malinaw na, kagalakan, na karakter ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ang karakter na ito ay tila nasa loob ng kanyang katawan, isang hindi nakikita na shackle na selyadong at pinigilan siya. Ang hindi nakikita na shackle at ang hindi nakikita na character ay lumitaw sa isip ni James, na nagdadala ng maraming mga eksena. Ito ang mga sandaling ginugol niya kay Thea. Hindi ko makalimutan. Paano ko ito masisira? Ang mukha ni James ay nagpakita ng walang magawa. Break. Patuloy na tumaas ang aura ni James, ang kanyang kapangyarihan na umaabot sa rurok nito at bumubuo ng isang hindi nakikita na talam na bumagsak sa hindi nakikita na, kagalakan, na karakter. Gayunpaman, ang kanyang buong lakas na welga ay lumitaw ng mahina at hindi gaanong mahalaga.
Ang kapansin-pansin na karakter ay tila mahina, at nanatiling hindi gumagalaw, na hindi nagpapakita ng pag-sign ng cracking. Nabigo ang unang pagtatangka sa pagsira sa mga paghihiwalay ng emosyon. Pansamantalang huminto si James. Para sa kanya, ang pag-ibig ay kumakatawan sa unang sagabal at ang pinakamapaghamong. Ang malubhang pag-ibig ay nangangahulugang nakalimutan ang buong. Ang paghihiwalay at pag-aalis ng pag-ibig ay gawing mas simple ang lahat. Bagaman ang mga emosyon ay sa kalaunan ay mababawi, ang paghiwalayin ang mga ito ngayon ay matigas para kay James sa yugtong ito. Kakailanganin niya ng ilang oras upang matuno ang lahat. Hanggat ang oras ay sapat na, malilimutan niya ang lahat. Inilapag ni James ang isang pagbuo ng oras sa paligid niya at umupo sa isang posisyon ng lotus. Nanatili siyang hindi gumagalaw tulad ng isang estatwa ng bato, na nakaupo sa espiritual na bundok sa pinakamalalim na kadiliman. Lumipas ang oras araw-araw. Sa pagtatapos ng Halcyon Road, pinangunahan ni Wyatt ang mga puwersa mula sa Halcyon Road upang paksain ang mga subordinate ng Zyle. Nagdala ito ng kapayapaan sa madilim na mundo, bagaman ito ang kanilang napag-alaman bilang kapayapaan. Binuksan muli ang kalsada ng Halcyon matapos ang katahimikan sa madilim na mundo. Ang ilang mga ranggo ng Eurus-1 na nabubuhay na nilalang ay umalis sa madilim na mundo sa pagtugis ng mas mataas na mga lupain at nag-vent sa mas malawak na universo. Gayunpaman, ang ilan ay nanatili sa likuran. Ang madilim na mundo ay nagsimula sa isang maluwalhating panahon. Sa panahong ito, ang mga henyo at powerhouse ay sagana. Nang walang mga hadlang mula sa makalangit na landas, maraming mga powerhouse ang sumira hanggang sa ranggo ng Transcendental Bliss, at natano sila sa pinakamalalim na bahagi ng kadiliman sa pagtugis ng mas mataas na mga lugar. Natuklasan nila ang isang mahiwagang porma sayon sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo. Walang nakakaalam kapag ang pagbuo na ito ay umiral, na nag-set up nito, o kung ano ang nilalaman nito. Isang tao ang natutunan nito, at mabilis na kumalat ang balita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5723. News ng formation sa pinakamalalim na pag-abot ng madilim na mundo ay kumalat. Sa paglipas ng panahon, ang lugar na ito ay naging isang ipinagbabawal na zone na walang maaaring pumasok sa powerhouse, na ito ay sa pinakamahiwagang ipinagbabawal na zone sa madilim na mundo. Tinukoy ng labas ng mundo ang lugar na ito bilang The Dark Forbidden Zone. Si James ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa loob ng pagbuo ng oras. Habang ang mundo sa labas ay lumipat sa walang katapusang mga taon, ang kanyang karanasan sa loob ng pagbuo ng oras ay mas mahaba. Boom! Isang kulog na dagandong ang sumigaw sa labas ng porma sayon. Biglang nagising si James. Ang kanyang zen ay tumagas, at nakita niya ang isang babae na hinahabol. Naalag siya nang makita ang babaeng ito. Natigilan siya. Ito ang panloob na demonyo. Agad na naintindihan ni James. Hindi ito ang tunay na lumitaw, ngunit sa halip ang kanyang panloob na demonyo na lumilitaw. Sa kabila ng kakayahan ng oras na matuno ang lahat, ang imahe ng Thea ay nakalagay sa pinakamalalim na pag-urong ng kanyang isip at kaluluwa. Habang papalapit ang sandali ng pagkalimot, lumitaw ang panloob na demonyo. Partikular, lumitaw ang pinakamataas na pagnanasa sa loob ng kanyang puso. Ang kanyang likas na hilig ay humantong sa kanya na alalahanin at maalala kaysa kalimutan. Sa sandaling ito, komplikado ang ekspresyon ni James. Ang sakit ay nagugat sa kanyang mukha habang siya ay nakipaglaban sa salungatan sa loob ng kanyang sarili. Upang makatipid o hindi upang makatipid. Ang hindi pag-save ay nangangahulugang panonood kay Thea na hinabol. Ang pag-save ay nangangahulugang sumuko sa impluwensya ng panloob na demonyo, na walang saysay na hindi mabilang na taon ng pagsisikap. Ang mga veins ay nakabulok sa kanyang mukha, at ang mga kwintas na pawis ay gamulong sa kanyang noo. Si James ay gumawa ng isang mahirap na pagpipilian sa paghihirap. Sa instant na iyon, ang kanyang buong aura ay nagko-convert upang makabuo ng isang hindi nakikita na talam na walang awa na bumagsak patungo sa Thea sa labas ng porma sayon. Sa kabila ng pagupo para sa hindi mabilang na edad upang matuno ang lahat sa oras, pinili niyang gawin ang mahirap na desisyon na ito sa sandali ng lubos na kailanawan at pagnanasa. Ang hindi nakikita na talam ay tumama at nawalan ng lahat sa labas ng mundo. Isa pang /
Ang lahat ng kapangyarihan sa loob ni James ay nagtipon at pinutol patungo sa hindi nakikita na mga shackles sa loob ng kanyang sarili, pinutol ang lahat ng emosyon at lahat ng mga koneksyon sa nakaraan. Boom! Tila kung ang isang kulog na tunog ay sumigaw sa loob niya. Ang hindi nakikita na mga shackles ay kumalas. Ang pag-agaw ng salitang, pag-ibig, na nakatali sa kanya sa buong buhay niya ay pinutol, at ang lahat mula sa nakaraan ay naputol. Ang unang yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss ay, pag-ibig. Ito ay minarkahan ang simula at din ang pinakamapaghamong. Habang pinutol ni James ang lahat ng ugnayan sa nakaraan, tila siya ay pumasok sa isang mas malalim na pag-unawa sa universo. Ang kapasidad ng kanyang katawan ay lumitaw upang mapalawak, at isang walang tigil na stream ng enerhiya ng langit at lupa ay lumusot. Ang joy ay ang simula at ang pinakamapaghamong. Ang pagkakaroon ng paghiwalayin ang lahat ng ugnayan sa nakaraan, ginawa ni James ang unang slash. Kasunod nito, ang kanyang buong lakas ay natipon muli, na sinira ang pangalawang hanay ng mga shackles. Slash ang galit, slash ang pagkabalisa, slash ang pag-iisip, slash ang kalungkutan, slash ang takot, slash the fright. Ang kanyang aura ay patuloy na umakyat habang ang kanyang buong lakas ay walang tigil na pinutol sa pamamagitan ng hindi nakikita na mga shackles. Matapos ang 7 slashes, pinaghiwalay niya ang lahat ng dapat magkaroon ng buhay, na maabot ang isang estado na walang kagalakan, kalungkutan, at kagustuhan. Phew! Pagkaraan ng mahabang panahon, naglabas si James ng malalim na paghinga. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay nalubog sa pawis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5724. James ay pumasok sa ikawalong yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss matapos na magsagawa ng 7 magkakasunod na slashes. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang mataas na kaharian, naramdaman niyang pinatuyo at walang lakas sa buong katawan niya. Ang dahilan ay ang 7 slashes ay nabawasan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, pansamantala lamang ito. Siya ay lumakad sa isang ganap na bagong taas at lumipat sa isang bagong kaharian. Ang isang walang tigil na pagsulong ng enerhiya ng langit at lupa ay lumusot sa kanyang katawan at mabilis na nakataas ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang aura ay nagpatuloy na lumubog. Di nagtagal, naramdaman niya ang isang walang uliran na lakas sa loob ng kanyang sarili. Dahan-daang tumayo, na pinapalakpakan ang kanyang mga kamao, bulong niya sa kanyang sarili. Ito ba ang kapangyarihan ng pagpasok sa ikawalong yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss matapos masira ang 7 emosyon? Ang kapangyarihang ito ay pambihirang mabigat. Slash ang 7 emosyon at pumasok sa ikawalong yugto, pagkatapos ay unti-unting mabawi at magpatuloy sa ika-9 na yugto, bulong ni James. Ngayon sa ikawalong yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss, ang susunod na hakbang ay dahan-daang ibalik ang likas na pagnanasa at emosyon na walang katuturan sa isang tao. Gayunpaman, nadama ni James na ang lahat ay hindi na mahalaga. Hindi niya nais na alalahanin ang kanyang sarili sa mga bagay sa labas ng mundo. Tulad ng para kay Thea, kahit na ang kanyang presensya ay tumatagal sa kanyang isip, siya ay isang memorya lamang sa kanya. Tila nawalan siya ng interes sa buhay o kamatayan ni Thea. Boom! Sa instant na iyon, ang buong madilim na mundo ay tila nanginginig. Ang kulog na dagandong ay sumigaw sa buong mundo, at ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa madilim na mundo ay nadama ang palpable na puwersa. Sa ilalim ng kapangyarihan ng pagdurog, nang ahas silang hindi gumalaw, na parang may paggalaw na mapunit ang kanilang mga katawan. Nakatayo sa labas ng espiritual na bundok sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na daigdig, naramdaman din ni James ang isang kakila-kilabot na kapangyarihan na papalapit. Naramdaman niya ang mapagkukunan ng kapangyarihan. Ito ay nagmula sa kailaliman ng madilim na mundo, na nagmula sa buong mundo at nagmula sa madilim na makalangit na landas. Tumingin siya sa madilim na puwang sa unahan. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga prinsipyo, mga patakaran, at mga order ay nagko-convert, nakikipag-ugnay sa isang madilim na palasyo. Isang lalaki at isang babae na ipinakita sa palasyo. Ang babae ay nagsusuot ng isang itim na mahabang damit, na may mahaba, itim na buhok at isang napakagandang hitsura, kahit na nanatiling walang ekspresyon. Ang pagharap sa kanya ay isang tao na nakasuot ng itim na balabal. Ang kanyang mukha ay hindi natatangi, tila hindi mailap, at patuloy na nagbabago.
Madilim na langit ng langit, hindi ka dapat manganak ng kamalayan, dahan-daang nagsalita ang tao sa itim na balabal, ang kanyang tinig na nagdadala ng isang malaswang tono. Ikaw ang panuntunan, prinsipyo, pagkakasunod-sunod, at ang pangunahing puwersa sa likod ng pagpapatakbo ng madilim na mundo. Dapat kang kontrolado at mapalitan ako. Ang babae ay mukhang eksaktong katulad ni Thea Mabbins. Siya ang kamalayan na ipinanganak sa loob ng madilim na makalangit na landas. Gayunpaman, nagkamali siya. Ang langit na landas ay orihinal na walang awa. Kapag ang kamalayan ay ipinanganak at nabubuhay na mga nilalang na buo, tumigil ito sa makalangit na landas. Napagtanto niya na siya ang madilim na makalangit na landas nang sumali si Wyatt sa maraming mga powerhouse upang pukawin ang madilim na pagdurusa sa langit upang salakayin siya. Nagkamali siya dahil hindi siya dapat manganak ng kamalayan at nagbago sa isang buhay na nilalang, hindi gaanong binuo ang emosyon ng tao, at tiyak na hindi siya dapat umibig sa isang tao. Sa makatuwid, ang langit na pagdurusa ay tumama sa kanya bilang isang anyo ng pagpapalaya. Masamang Diyos Zyle, sabi ni Thea. O sa halip, ang humanoid na pagpapakita ng madilim na makalangit na landas ay nagsalita. Ang boses niya ay sumigaw sa madilim na palasyo ng langit. Bilang Panginoon ng Genesis World, tumawid ka sa hangganan upang mahawahan ang madilim na mundo na ito. Hindi ka dapat dumating. Ngayon na narito ka, papatayin kita. Hehe. Ang Zyle sa itim na balabal ay mahinang chuckled. Ito ay katawa-tawa. Hindi ko pa nakita ang makalangit na landas na ipinanganak ang kamalayan. Nakasakay ako sa madilim na landas ng langit para sa hindi mabilang na edad, at ngayon ay ganap na akong pinagkadalubhasaan. Malapit na akong palitan. Ganun ba? Si Thea ay nagsalita ng walang pag-iingat. Siyempre, hanggat sinisira ko ang kamalayan na ipinanganak sa loob ng madilim na langit na landas, iyon ay, sirain ka, kung gayon ako ang magiging bagong makalangit na landas ng madilim na mundo. Gagawin ko ang gusto ko sa mundong ito, sabi ni Zyle. Sinabi ni Thea, mali ka. Kahit na kinokontrol mo ang madilim na landas ng langit at ako, hindi mo pa rin magagawa ang nais mo. Kapag kumilos ka ng walang ingat, mawawasak ka. Ang mga nabubuhay na nilalang sa mundong ito ay lilikha ng mga bagong patakaran at order. Kapag ang langit na landas ay kinokontrol ng isang tagalabas, ang mga transcendent na nabubuhay na nilalang na lampas sa landas ay hindi maiiwasang lilito at lilikha ng mga bagong patakaran at order. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5725. Ikaw ay lubos na pandiwa, walang pasensya na sinabi ni Zyle. Ngayon, oras na upang paksain ka. Ang pagsira sa akin ay magiging sanhi ng pagbagsak ng madilim na landas ng langit, at ang universo na ito ay mabuburl, mahinahon na sinabi ni Thea. Matapos bumalik sa kadiliman, nakikibahagi siya sa isang mabangis na labanan kasama si Zyle, ngunit hindi siya nakakasama. Si James ay naobserbahan ang madilim na sitwasyon ng palasyo ng langit mula sa labas ng mundo. Nakaramdam siya ng isang banayad na paglipat sa kanyang damdamin nang makita si Thea. Siya ay orihinal na pinaghiwalay ang 7 emosyon, at hindi dapat magkaroon ng anumang pagbabago bago ng lakas ng isip. Gayunpaman, ito ay dahan-daang pagpapakilos. Ang 7 emosyon ay unti-unting nabuhay. Sa isang iglap, pumasok si James sa ika-9 na yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss, at ang kanyang aura at lakas ay nagsimulang tumaas. Whoosh! Ang pagkakaroon ng muling pagkabuhay ng kanyang 7 emosyon at pumasok sa ika-9 na yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss, nawala si James mula sa kanyang orihinal na lugar at muling napakita sa madilim na palasyo ng langit. Nang makita si James, naramdaman ni Thea ang kanyang aura at paglilinang. Isang matamis na ngiti sa wakas ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ka patay, mahal. Nang makita si James, si Zyle ay pansamantalang natigilan. Pagkatapos, sinabi niya, imposible. Sumama ako sa madilim na langit na landas at alam ang lahat sa madilim na mundo. Walang bakas ng iyong pag-iral sa tilapon ng madilim na landas ng langit. Panipi. Nakatagpo si Zyle kay James dati. Bumalik noon, mahina si James at tila patay. Sa oras na iyon, hindi siya binayaran ni Zyle. Gayunpaman, narito si James ay muli, ngayon ay makapangyarihan at naabot ang ika-9 na yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss. Malinaw na ngumiti si Thea. Nakasaksi sa kanyang ngiti,
Ang katawan ni Ziel ay tumigas ng bahagya. Pagkatapos, tila may naiintindihan siya. Hek, bigla, natupok siya ng galit. Ang kanyang hindi kilalang visage ay nagbago sa isang nasa salat, nakasisindak na mukha tulad ng ibabaw ng isang bituin, na nakasakay sa mga kawa at hindi pantay na lupain. Nag-skim kalaban sa akin, madilim na makalangit na landas. Nanatiling tahimik si Thea habang nakatingin kay James. Binuksan niya ang kanyang mga braso habang naglalakad kay James, nagbabalak na yakapin siya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nawala sa hindi mabilang na mga patakaran at maraming mga order habang papalapit siya at malapit nang yakapin siya. Ito ay iniwan si James na nalilito. Tulad ng malapit na niyang harapin si Ziel, ang huli ay sumulyap sa kanya at malamig na sinabi, "Nawala, brat." Mahinahon na sumagot si James, "Dahil nagkita kami, tingnan ko kung gaano ka katindi." Ang mahiwagang porma sayon ni James ay naging materialized. Dalawang figure ang bawat isa ay hugis at sa ilalim ng pagbuo ng paunti-unti. Kinakatawan nila ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga form. Ang kanyang nakaraang form ay umabot sa rurok ng ika-9 na yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss sa sandaling pinatay si Thea. Ang kanyang hinaharap na form ay sumulong din sa tandem sa kanyang kasalukuyang form, na umaabot sa parehong ranggo. Ang sining ng Trescentia Comprehened ay ang tagpo ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap sa isa. Naabot ni James Sora ang rurok nito. Kahit na, hindi mo ako matatalo. Si Ziel ay hindi nagpakita ng takot habang nakaharap kay James, na nagpakawala sa sining ng Trescentia na nakumpleto at nagradiate ng isang malakas na aura. Malamig na nagsalita siya, "Ganap kong pinagkadalubhasaan ang madilim na landas ng langit, at ako ang madilim na langit na landas. Ang iyong minamahal na Thea ay ganap na natanggal mula rito. Siya ay muling nagkatawang tao. Ang magagawa mo ngayon ay upang hanapin siya at protektahan siya." Reincarnated. Pinangunahan ni James ang kanyang kilay. "Oo," sabi ni Ziel. "Tama siya. Hindi ko siya mapuko ng lubusan. Kung papatayin ko siya, ang madilim na landas ng langit ay babagsak, at ang madilim na mundo ay titigil na umiiral. Hindi iyon ang aking hangarin. Gayunpaman, hindi niya ako matatalo at hindi ko mabuburin ng lubusan." Sinubukan ni James na maramdaman ang buong madilim na mundo ngunit hindi makita ang aura ni Thea. Sinuri niya ang mga patakaran ng operasyon ng madilim na langit na landas ngunit walang nakitang bakas ng Thea. Reincarnated. Tinitigan ni James si Ziel, na sinasabing sinasadya ang bawat salita, saan siya muling nabigyan. Sa isang pag-iisip, hindi mabilang na mga inscription ang nagko-convert upang makabuo ng isang nagliliyab na longsword. "Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Siya ay muling nagkatawang tao sa isa pang mundo ng Genesis. Magmadali, iwanan ang madilim na mundo at hanapin siya," mapilit na sinabi ni Ziel. Tila nadarama ni James ang gulat ni Ziel ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang tunay na kinatakutan niya. Hindi rin natatakot si Ziel kay Thea sa kanyang madilim na langit na pagkakatawang tao. Naisip niya kung ano ang maaaring matakot ni Ziel. Si James ay nahulog sa pagmumuni-muni. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5726. Ziel ay nagtataka kay James. Tiningnan niya si Ziel at tinanong ng casually, "Ano ang Genesis World na iyong nabanggit?" Ang pagkakaroon ng palaging nanatili sa madilim na mundo, si James ay hindi pamilyar sa labas ng mundo. Narinig lamang niya ang ilang mga puna mula sa Zovian noong nakaraan. Alam niya na ang mundo na lampas sa kadiliman ay malawak, na may hindi mabilang na mga advanced na mundo at powerhouse. Maliban doon, kaunti ang alam niya. "Pumunta at tingnan mo ang iyong sarili," sagot ni Ziel. "Sa iyong kasalukuyang lakas, ang iyong buhay ay dapat na medyo ligtas, hanggat hindi mo ma-provoke ang mga top-tier powerhouse sa mundo ng Genesis." Si Ziel ay ayaw na ipaliwanag pa, at hindi pinindot ni James ang bagay na ito. Tiningnan siya ni James at sinabing, "Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon, iwanan ang madilim na mundo, o 111 ang pumatay sa iyo." Hehe. Tumawa si Ziel. Ang kanyang mukha ay kahawig ng ibabaw ng isang bituin, naka-popmark at hindi pantay. Kapag siya ay ngumiti, ito ay grim, nakakatakot, at malalim na resonant. "Naniniwala ka ba talaga na natatakot ako sa iyo, brat?" Sa isang iglap, umabot sa rurok ng Ziel's aura.
Walang takot si James habang nakaharap sa kanya. Bagaman nakarating na lang si James sa ika-9 na yugto ng Transcendental Bliss Rango, ginamit niya ang sining ng Trescensia na pinagsama ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang kanyang lakas ay higit na lumampas sa rango ng Years 1. Isang nagliliyab na longsword ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang tagpo ng hindi mabilang na mga inskripsyon mula sa mga primevals ng madilim na mundo. Boom! Ang nakakatakot na mga shockwaves ay sumabog mula sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo. Ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa madilim na mundo ay nakaramdam ng takot. Wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari, at maraming mga powerhouse ang tumagas sa kanilang mga zens, na tinangkang siyasatin kung ano ang nangyari sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng madilim na makalangit na landas dito ay pinangangalagaan ang lahat. Kahit na ang Years 1 rango ng mga powerhouse sa madilim na daigdig ay hindi maramdaman kung ano ang nangyayari, hindi alam kung aling mga nabubuhay na nilalang ang nakikibahagi sa labanan. Ang labanan na ito ay nagpatuloy sa mahabang panahon. Sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na daigdig, si James ay nasakop sa mga pinsala, at ang ningning ng kanyang tibak ay lumabo ng malaki. Sa kabaligtaran, nasugatan din si Ziel. Bagaman nasugatan si Ziel, hindi siya mas mababa kay James sa mga tuntunin ng pinsala. Sa sandaling ito, ginamit niya ang kapangyarihan ng madilim na langit na landas, at ang kanyang mga pinsala ay gumaling agad. Mapahamak ito. Nang makita ito, hindi maiwasang sampain si James. Naaktibo rin niya ang kapangyarihan ng Anserelos upang pagalingin. Ang kapangyarihan ay patuloy na natipon, at ang kanyang mga pinsala ay unti-unting nakabawi. Huminto tayo, James. Si Ziel ay tumigil sa kanyang pag-atake ng mabilis at sinabing, ang pagpapatuloy ng labanan ay lilipas lamang ang panloob na kapangyarihan ng madilim na mundo. Huminto tayo. Sumimangot si James. Kinokontrol ngayon ni Ziel ang makalangit na landas ng madilim na mundo, kahit nakasama si James sa ika-9 na yugto ng Transcendental na kaligayahan ng kaligayahan at ang sining ng pagkumpleto ng Trescensia, maaari lamang silang lumaban sa isang draw. Sa kabila ng nasaktan si Ziel, hindi ganap na maalis siya ni James. Pinahiran ni James ang kanyang longsword at tinanong, isang huling oras, nasaan si Thea? Siya ay muling nagkatawang tao, sagot ni Ziel. Imposible, sagot ni James. Totoo ito, sabi ni Ziel. Kapag nasugatan ako, pinagsama ko ang madilim na mundo at kinuha ang pagkakataon na isama sa madilim na langit na landas. Inilaan kong kontrolin ito. Gayunpaman, ang kapanganakan ng kamalayan sa loob ng madilim na landas ng langit na nahihiwalay mula rito at naging Thea. Sa paghihiwalay ng kamalayan, hindi ko ganap na makontrol ang madilim na landas ng langit. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5727. Then, ang madilim na langit na landas ay naibalik, at ang kamalayan na ipinanganak mula rito ay bumalik. Nakipaglaban kami para makontrol ang madilim na makalangit na landas, ngunit alinman sa atin ay hindi maaaring malampasan ang iba. Ito ay sa sandaling ito na lumitaw ka. Kaya, siya ay muling nagkatawang tao. Panipi. Nang marinig ito, hinimas ni James ang kanyang kilay at tinanong, pinili niyang mag-reincarnate dahil lamang sa lumitaw ako. Oo, niloko ako sa kanya. Inilapag niya ang isang pamamaraan upang sirain ako, sagot ni Ziel. Anong uri ng scheme? Tanong ni James. Haha, tumawa si Ziel. Sa palagay mo ba sasabihin ko sa iyo? Alamin mo ang iyong sarili kung nais mong malaman. Kung maiintindihan mo ang pamamaraan ng madilim na landas ng langit, o mas tumpak, ang pamamaraan ng Thea, maaari mo akong patayin. Tulad ng ikaw ngayon, hindi mo magagawa. Si James ay nahulog sa pagmumuni-muni. Pinag-iisipan niya ang katotohanan sa likod ng mga salita ni Ziel. Ipinikit ang kanyang mga mata, naalala niya ang mga kaganapan na nagbukas ng siya ay lumitaw. Si Ziel ay unang nagpakita ng sorpresa, pagkatapos ng galit, at sa wakas ay umungal, na nagsasabing, kinakalkula ka laban sa akin, madilim na makalangit na landas. Kasunod nito, ngumiti si Thea at lumakad papunta sa kanya, ngunit nawala bago siya maabot. Maaari ba ito, sa loob ko? Bumagsak si James sa kanyang sarili. Pagkatapos, sinulyapan niya si Ziel, wala nang sinabi, at nawala mula sa lugar.
Si Zyle ay nagpakawala ng isang buntong hininga sa sandaling umalis si James. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon sa lalong madaling panahon ay naging mabagsik, at hindi niya maiwasang sampin, mapahamak. Kapag nasira ko, ito ang magiging pagkasira ng buong mundo. Bumalik si James sa lugar kung saan niya pinalayo ang kanyang sarili, ang lugar na tinukoy bilang the Dark Forbidden Zone ng labas ng mundo. Lumitaw si Zyle, ngunit nawala si Thea. Sa kabila ng pakikipaglaban sa Zyle, naguguluhan pa rin si James. Paano nagplano si Thea laban kay Zyle? Bumalik sa ipinagbabawal na zone, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus sa bundok, na patuloy na nagmumuni-muni at nag-iisip ng tanong. Gayunpaman, nawala si Thea, at hindi niya maramdaman ang kanyang presensya o aura. Walang masasagot ang kanyang mga pagdududa. Nawala ang pagbabago-bago mula sa labanan sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo. Pagkaraan ng ilang oras, ang ilang mga powerhouse ay dumating upang obserbahan ang sitwasyon, ngunit wala silang nahanap. Matapos ang ilang buwan na pakikipaglaban sa Zyle, isang puwang sa pagtatapos ng Halcyon Road ay binuksan at nabuo ang sariling mundo. Maraming mga powerhouse mula sa madilim na mundo ang nakatayo dito. Bagaman ang lahat ng mga subordinate ng Zyle ay napawi, mayroon pa ring mga powerhouse sa lugar na ito upang mapanood ang bawat galaw na lampas sa kadiliman. Sa sandaling ito, isang itim na ulap ang lumusot. Lumitaw agad ito sa labas ng gilid ng mundo ng hangganan. Kasunod nito, hindi mabilang na mga mandirigma ang lumitaw mula sa ulap. Ang nangunguna sa kanila ay isang taong may edad na nakasuot ng itim na sandata. Tumayo siya sa isang taas na 2 metro, na may isang matatag na pangangatawan na nagpapalabas ng isang menacing aura. Pag-atake ng kaaway, pag-atake ng kaaway. Agad na naramdaman ng mga powerhouse mula sa hangganan ng mundo ang pagdating ng mga tagalabas. Mabilis silang nagtipon at lumitaw sa mga pader ng lungsod upang obserbahan ang mga dayuhan. Sa panlabas na madilim na walang bisa, ang tao sa nakabaluti na kasuotan ay tumingin sa hangganan ng mundo sa unahan. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa wakas ay nasakop mo ang madilim na mundo, Master. Ang iyong lakas ay umakyat sa mga bagong taas sa sandaling makontrol mo ang madilim na mundo at sumipsap ng madilim na Genesis. Panipi. Napangiti ang lalaki ng mahina, at pagkatapos ay isang taybak na materyal sa kanyang kamay. Ang isang 10,000 metro na ilaw ng taybak ay lumitaw nang itinaas niya ang longsword na mataas. Ang ilaw ng taybak ay bumaril sa kalangitan bago bumaba, na umaatake sa pagbuo sa gilid ng madilim na mundo. Ang porma sayon na magkasama ay inayos ng maraming mga powerhouse na gumuho at nawalan ng pagkabalisa sa isang nakababahala na bilis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5728. Ang proteksyon na porma sayon sa dulo ng kalsada ng Halcyon ay nasira. Ang isang malaking bilang ng mga powerhouse mula sa iba pang mga mundo ay lumusot habang bumubuo ang porma sayon. Samantala, ang mga powerhouse ng mundo ng hangganan ay mabilis na naayos na mga buhay na nilalang upang counterattack. Gayunpaman, ang pagsulong na ito mula sa iba pang mga mundo ay masigasig kaysa sa dati. Ang bilang ng kanilang mga powerhouse ay mas malaki kaysa sa nakaraang pagsalakay. Ang mga powerhouse ng mundo ng hangganan ay walang tugma para sa kanila. Ang world ay na-overrun. Ang isang maraming mga powerhouse ng iba pang mga powerhouse ay dumating sa kalsada ng Halcyon, na dumadaan sa madilim na mundo, Anserelos, at Theognostos. Maraming karera na pinamumunuan ni Wyatt ang naniniwala na ang Zyle ay tinanggal. Matapos maalis ang mga subordinate ng Zyle, binuksan nila ang Halcyon Road at inilipat ang Theognostos sa Anser Alto. Sa kasalukuyan, ang Theognostos ay naging nangingibabaw na puwersa sa Anser Alto at maging ang madilim na mundo. Maraming mga powerhouse mula sa iba't ibang karera ng madilim na mundo na natipon sa Theognostos. Malaking problema sa unahan. Ang mundo sa pagtatapos ng kalsada ng Halcyon ay nawasak, at ang isang malaking bilang ng mga iba pang mga powerhouse ay nagmamadali patungo sa madilim na mundo. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wyatt. Agad siyang naglabas ng mga order, ikalat ang salita sa lahat ng karera ng madilim na mundo, tipunin ang kanilang mga powerhouse, at magtungo sa kalsada ng Halcyon.
Dapat nating ihinto ang mga panghihimasok sa kalsada at pigilan silang pumasok sa madilim na mundo. Ang mga powerhouse ng madilim na mundo ay mabilis na nagtipon at mabilis na tumungo patungo sa Halcyon Road. Nagkaroon ng isang malaking distansya sa pagitan ng Halcyon Road at madilim na daigdig. Kahit na ang otherworldly powerhouse ay may mataas na mga base sa paglilinang, ang pag-abot sa madilim na mundo ay nangangailangan pa rin ng ilang oras. Pinangunahan ni Wyatt ang mga powerhouse ng iba't ibang karera at sumugod sa Halcyon Road. Sa sandaling ito, sa human race langit na hukuman sa Anserlos. Ang panahong ito ay ang pinaka-napakatalino na oras para sa madilim na mundo, at ang lahi ng tao ay lumitaw din ng maraming mga talento at powerhouse. Nagkaroon lang ng salita, ang mundo sa pagtatapos ng kalsada ng Halcyon ay tinanggal. Ang mga powerhouse mula sa iba pang mga mundo ay nagsasalakay sa mas maraming. Ang Theognostos ay naglabas ng mga order na ang lahat ng karera ay dapat magpadala ng kanilang mga powerhouse sa Halcyon Road upang ihinto ang pagpasok. Panipi. Sa pangunahing bulwagan, si Hetsema ay nakaupo sa unahan. Nang marinig ito, ngumiti siya ng mahina at sinabing, bakit abala sa lahat ng pag-aalsa? Kahit na ang pag-atake ng iba pang mga powerhouse, mayroon tayong mga top-tier powerhouse upang mahawakan ang paglaban. Si Wyatt ay dating ama ni Hetsema, ngunit wala siyang pagmamahal kay Wyatt mula nang inalis ni Yemima si Thea. Hanggang ngayon, ang parehong Thea at James ay nawawala, habang ang Wyatt's Theognostos ay lumitaw sa Anser Alto. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Naghihintay pa rin ang balita ng mga nabubuhay na lahi ng tao para sa balita tungkol kay James at Thea. Hindi nila binigyan ng pansin ang mga order mula sa Theognostos. Pinangunahan ni Wyatt ang maraming mga powerhouse na pumasok sa kalsada ng Halcyon at mag-set up ng isang SUPERLARGE form. Ang hukbo mula sa iba pang mga mundo ay lumitaw tulad ng ganap na na-deploy ang Porma Sion. Ang hukbo ng Dark World ay nakatagpo ng otherworldly hukbo sa Halcyon Road. Sino ka? Bakit mo sinalakay ang aking madilim na mundo? Si Wyatt ay tumayo sa unahan, na may mga powerhouse mula sa iba't ibang karera sa likuran niya, kasama na ang marami sa ikapitong, ikawalo, at kahit na pang-siyam na yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss. Sa kabaligtaran, isang marilag na tao sa itim na sandata ang lumakad ng marahan. Sinulyapan niya ang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo na pinamumunuan ni Wyatt. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, at sinabi niya, ako si Seneca Firo. Maging matino at humakbang, o haharapin mo ang walang awa na pagpatay. Bagaman nagsusuot siya ng isang ngiti, ang kanyang mga salita ay nagdala ng isang pahiwatig ng pagpatay sa hangarin. Arrogant. Nagdilim ang mukha ni Wyatt. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay sumabog at lumitaw sa unahan ng madilim na walang bisa. Sa pamamagitan ng isang pag-iisip, ang lahat ng mas malaking mga landas ng madilim na mundo ay nagko-convert upang makabuo ng isang walang talo na banal na tebak. Isang hanggal na pagtatangka, na natiling binubuo at sinabi ni Seneca, isang maagang yugto ng Years 1 rango ng powerhouse na ng ahas na kumilos ng walang ingat sa harap ko. Pawisan. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5729. Seneca ay nagpalawak ng kanyang kamay sa isang solong ugnay. Ang hindi nakikita na enerhiya ay naging materyal sa kanyang mga daliri, na nagwawalis at nagdulot ng mga blades ng Wyatt na nabuo ng mas malaking landas na mawala sa wala. Sa susunod na sandali, nawala si Seneca mula sa kanyang orihinal na lugar. Bago magreaksyon si Wyatt, muling lumitaw si Seneca sa likuran niya at sinaktan siya sa likuran. Ang isang madugong butas ay agad na lumitaw sa likuran ni Wyatt, at marahas na bumagsak ang kanyang katawan sa madilim na walang bisa, na lumilikha ng isang kakilakilabot na itim na butas. Nasugatan ni Seneca si Wyatt, na nasa ranggo ng Years 1, na may isang solong paglipat lamang. Pagkatapos, sinaktan niya muli, casual na kumakawe bilang hindi mabilang na mga pagpapakita ng enerhiya ng tebak. Maraming mga powerhouse mula sa madilim na daigdig ang nagbago ng kanilang mga ekspresyon at umatras sa isa't isa. Nang bumaba ang enerhiya ng tebak, lahat sila ay nasugatan. Ang isang hakbang ay natalo si Wyatt, at isang welga ang sumailalim sa mga powerhouse mula sa madilim na mundo. Ito ang lakas ng mga powerhouse mula sa iba pang mga mundo.
Hindi binibigyang pansin ni Seneca ang nasugatan na buhay na nilalang mula sa madilim na mundo. Ang kanyang layunin sa pagpunta rito ay hindi upang kumuha ng buhay ngunit upang mangolekta ng Genesis ng madilim na mundo sa panahon na kinokontrol ng kanyang Panginoon ang madilim na landas ng langit. Kapag naintindihan ni James ang pamamaraan upang masira ang sitwasyon, ang kanyang Panginoon ay maalis mula sa madilim na mundo, o pinatay. Sa makatuwid, ang kanyang oras ay limitado. Pinangunahan ni Seneca ang isang malaking pangkat ng mga iba pang mga powerhouse at nagpatuloy. Pinagpasyahan nila ang kalsada ng Halcyon at pumasok sa madilim na mundo. Ang kanyang Panginoon ay ang masamang Diyos na si Zael, na kinokontrol ang kasalukuyang makalangit na landas ng madilim na mundo, at alam ni Seneca ang madilim na mundo. Sa sandaling lumitaw siya sa madilim na mundo, inisyo niya ang utos, sakupin ang mga pangunahing karera ng madilim na mundo sa lalong madaling panahon, pilitin silang isuko ang kanilang mga primitive na inscription. Gayun din, pumunta sa mga pangunahing larangan ng madilim na mundo upang mangolekta ng madilim na Genesis. Sige, mabilis na umalis ang mga powerhouse at nawala sa kadiliman matapos matanggap ang utos. Hindi tulad ng mga nakaraang menor de edad na salungatan, ang mga dayuhan sa oras na ito ay tunay na mga powerhouse. Mabilis silang nagpunta sa iba't ibang karera ng madilim na mundo at mabilis na sinakop ang kanilang mga mundo. Ang mga powerhouse ng mga pangunahing primeval ay lahat ay nakulong. Bilang pinuno ng sumalakay na puwersa, personal na dumating si Seneca sa Anserelos. Ang Anserelos ay ang pangunahing bahagi ng madilim na mundo, na ang pinakamalaking bilang ng mga powerhouse at madilim na Genesis ay natipon. Elysium Hall. Agad na kinilala ni Seneca na ang core ng Anserelos ay ang Elysium Hall nang lumitaw siya sa labas nito. Ang pagsakop sa Elysium Hall ay nangangahulugang sumikop sa higit sa kalahati ng Anserelos. Nawala siya sa lugar at muling lumitaw sa labas ng bulwagan sa susunod na sandali. Sa sandaling siya ay lumitaw, si Quattro, ang master ng Elysium Hall, ay nadama ito. Lumitaw si Quattro sa labas ng pangunahing bulwagan ng Elysium Hall sa isang instant. Sa pagtingin kay Seneca na nakatayo sa walang bisa, siya ay lumitaw na tamad at sinabing, kahit na sino ka, mayroon kang 3 segundo upang mawala sa aking paningin, o iba pa. Hehe, malumanay na kumalas si Seneca. Direkta siyang tumawid sa isang distansya at isang malakas na aura na ipinakita sa sandaling iyon. Si Quattro ay nagpupumilit na makatiis sa aura at ang kanyang katawan ay lumubog sa lupa. Boom! Ang lupa ay kumalas. Umakyat si Quattro sa labas ng bunganga gamit ang kanyang katawan na natatakpan ng dugo. Si Seneca ay casual na kumaway, at si Quattro ay itinapon at pinalayas mula sa Elysium Hall tulad ng isang patay na baboy. Sa labas ng Elysium Hall, isang espiritual na bundok ang durog. Si Quattro ay gumapang sa labas ng mga lugar ng pagkasira. Nakaupo sa isang bato, hangin na siya para sa hininga, ang kanyang mukha na sumasalamin sa pagkamangha. Hindi matulungan ang kanyang sarili, huminga siya ng malalim at sinabing, napakalakas niya. Naabot na ni Quattro ang ranggo ng Transcendental Bliss, subalit madali siyang nasobrahan ng walang kakayahang lumaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5730. Powerhouse mula sa iba pang mga mundo ay mabilis na sinakop ang madilim na mundo. Si Wyatt, ang Master of Theognostos, ay malubhang nasugatan sa Halcyon Road. Nagtago siya upang magpagaling. Habang lumitaw ang otherworldly powerhouse, nabagsak ang Theognostos. Maraming mga powerhouse ng tao ang natipon sa korte ng langit ng lahi ng tao. TSK, seryoso ito. Ang mga otherworldly powerhouse na ito ay tunay na nakakatakot sa oras na ito. Sinabi nito na si Wyatt ay pinatay ng isang solong suntok sa kalsada ng Halcyon, at ang mga powerhouse mula sa iba't ibang karera ay nasugatan. Ngayon, ang mga pangunahing karera sa madilim na mundo ay nasakop, at kahit na ang baboy mula sa Elysium Hall ay nasugatan. Maraming tao ang nagtipon upang talakayin ang mga kaganapan na naglalabas sa madilim na mundo. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakaramdam ng isang malakas na aura sa labas ng korte ng langit. Narito sila. Tumayo si Hetsema at sinabing, dumating ang ibang mga powerhouse. Paalala ni Zariah, huwag lumaban. Bigyan sila ng nais nilang mapanatili ang aming buhay. Kahit na si Wyatt bilang isang powerhouse ng ranggo ng Eurus 1 ay hindi isang tugma.
Pinangunahan niya ang maraming mga powerhouse at nabigo upang ihinto ang iba pang mga powerhouse. Paano ang mga tao lamang ang kanilang mga kalaban? Sa sandaling ito, maraming tao ang tumingin kay Hershaya. Sa pamamagitan ng pinakamataas na base ng paglilinang sa kanila, na naabot ang ranggo ng Euriswan, hinintay nila siyang gumawa ng pahayag. Gayunpaman, walang nakakaalam na si Hershaya ay alagad ni James, dahil hindi niya nabanggit ang isang salita tungkol sa mga kaganapan sa Halcyon Road. Lumabas tayo at tingnan, sabi ni Hershaya. Pagkatapos, pinangunahan niya ang daan mula sa pangunahing bulwagan at patungo sa timog na gate ng langit. Maraming tao ang sumunod sa likuran niya. Mayroon lamang isang buhay na nasa labas ng gate ng South Heaven. Ang iba ay huminga ng hininga ng kaluwagan nang makita lamang ang isa. Ang bagong dating ay si Seneca, ang pinuno ng hukbo sa oras na ito. Lumitaw si Seneca sa labas ng gate ng South Heaven. Ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, isang binubuo ng ekspresyon sa kanyang mukha, at isang mahinahon na boses ang sumigaw sa lugar. Ayokong kumuha ng buhay. Sumuko sa korte ng langit, iwanan ang universo ng tao, at bibigyan kita ng isang paraan. Panipi. Imposibleng. Sinabi ng isang miyembro ng lahi ng tao bago nagsalita si Hershaya. Ito ang pundasyon ng ating pag-iral. Ang pagpapalam sa amin na umalis ay mas hindi mabata kaysa sa pagpatay sa amin. Panipi. Kaya maingay. Nagdilim ang mukha ni Seneca, at isang nakasisindak na aura na materialized at nagko-convert upang makabuo ng isang talam ng pag-aayos. Ang nagsasalita ng miyembro ng lahi ng tao ay Hamina. Sa instant na iyon, humakbang si Hershaya. Lumabas siya ng isang malakas na aura, nagbabalak na pigilan ang welga ni Seneca. Ang kanyang aura ay nagtipon upang makabuo ng isang proteksyon na kalasag. Gayunpaman, ang kalasag ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-crack. Sa isang pag-iisip, hindi mabilang na mga inscription na ipinakita mula sa kanyang katawan at pinagsama sa kalasag. Pagkatapos lamang ay nakatiis ito sa pag-atake ni Seneca. Nablock ang welga ni Seneca, at nagsuot siya ng isang nagulat na ekspresyon. Di nagtagal, isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kawili-wili, halika ulit, sigaw niya. Sa sandali ng malalakas na sigaw, naabot ng aura ang rurok nito. Ang pagharap kay Seneca sa kanyang kalakasan, kahit na binago ni Hershaya ang kanyang ekspresyon at hindi sinasadyang tumagal ng ilang mga hakbang. Sa kabila ng nasa ranggo ng Euriswan, na nagtataglay ng kasanayan sa mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao, at pag-unawa sa mga primitive na inskripsyon ng lahi ng Tenebrae, nakilala niya na hindi siya isang tugma para kay Seneca. Kung siya ay makisali sa isang desperadong labanan, siya ay matalo, marahil kahit na sa kamatayan. Samantala, sa madilim na ipinagbabawal na zone sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na daigdig. Nagmumuni-muni si James mula noong labanan sa Ziel. Pinag-isipan niya ang solusyon na naiwan ni Thea. Bilang isang top-tier powerhouse, alam niya ang mga kaganapan na naglalabas sa madilim na mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5731. However, si James ay hindi labis na nag-aalala tungkol dito. Alam niya na si Ziel ay nasa likod ng lahat ng ito. Sa kasamaang palad, walang magagawa ni James sa sitwasyong ito dahil hindi siya sapat na malakas upang paksain ang Ziel. Noon lang, naramdaman ni James na malapit ng salakayin ng mananakop ang korte ng langit. Ang magsasaka na iyon ay pumasok sa ranggo ng Euriswan at natalo pa si Wyatt, na nasa parehong ranggo, na may isang hit lamang. Mabilis na pinakawalan ni James ang Tresensia na nakumpleto at pinagsama ang lahat ng tatlong kapangyarihan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ang maraming mga inskripsyon upang makabuo ng isang taybak. Ang taybak ay nawala sa manipis na hangin sa susunod na instant. Ito ay na-teleport sa Anserelus kung saan matatagpuan ang korte ng langit. Bumalik sa South Heaven Gate, si Seneca ay naging buo sa mode ng labanan. Handa siyang ibagsak si Hershaya at sakupin ang korte ng langit. Sa sandaling iyon, isang malaking crack ang lumitaw sa kalangitan. Isang taybak ang lumitaw mula sa crack at binaril sa direksyon ni Seneca. Huminto ito sa harap niya. Mabilis na na-teleport ni Seneca ang ilang distansya dahil makakakita siya ng mapanganib na enerhiya na nagmula sa taybak.
Ang Tayback ay nagpapasaya sa kanya na bahagyang natakot. Bigla, nakatanggap si Seneca ng isang order mula sa Ziel. Matapos makakuha ng isang bagong tagubilin, sinulyapan ni Seneca ang mga tao sa paligid niya at yumuko ng bahagya. Patawarin mo ako para sa panghihimasok. Pagkatapos, siya ay nag-teleport at nawala sa paningin ng lahat. Ang mga tao sa wakas ay nadama ng madali matapos nilang maramdaman na umalis na si Seneca. Master, si Hershey ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Nalaman niya ang katotohanan na si James ay nagsasagawa ng kanyang closed-door meditation sa The Dark Forbidden Zone. Sino ito? Naglakad si Zariah papunta sa Hershey. Sino ang gumawa ngayon upang maprotektahan ang korte ng langit? James Caden, sagot ni Hershey. Halos lahat ay nagulat sa Hirdat na pangalan. Bagaman matagal nang nawawala si James, may hawak pa rin siyang espesyal na lugar sa puso ng kanyang mga tao. Umakyat si Jacopo kay Hershey. Lady Tehila, alam mo ba kung nasaan ang aking ama? Tinanong ni Zane, ano ang nangyari noon? Sinundan ng aking ama si Yemima Dalibor at naglakbay sa mas malalim na bahagi ng madilim na mundo. Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos nito? Lahat ay nakatingin kay Hershey na may sabik na hitsura sa kanilang mga mata. Nagpasya si Hershey na huwag nang pigilan at ibinahagi ang ilan sa mga bagay na alam niya sa mga tao. Ano? Sinabi nila na ang aking ina ay ang masamang Diyos na Ziel, at nagtulungan silang mag-trigger ng madilim na pagdurusa sa langit at pinatay siya. Galit ang mga tao matapos malaman ang nangyari. Ipinaliwanag ni Hershey, si Thea ay ipinanganak mula sa madilim na langit na landas. Kahit na siya ay pinatay at ang kanyang kaluluwa ay nawasak, si Thea ay hindi lubos na napatay. Ang kanyang kaluluwa ay sama-sama sa madilim na landas ng langit. Panipi. Tumigil si James sa pag-channel ng mga kapangyarihan ng Trescensia na nakumpleto sa The Dark Forbidden Zone. Kasabay nito, ang Tayback na ipinadala niya sa South Heaven Gate ay dahan-daang nawala habang nahulog ang mga inskripsyon. Si James ay nanatili sa parehong posisyon sa bundok. Habang siya ay tumitig sa kadiliman sa malayo, maaaring makita ni James ang hugis ng isang mukha. Ang mukha ay sumabog sa kanya ng isang makasalanang ngiti. Tila hinihintay na purihin ito ni James dahil sa hindi pag-angkin o pagsira sa korte ng langit. Hindi nag-isip si James sa mga panunuyan ni Ziel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatuon sa kanyang pagsasanay at paglilinang. Nais ni James na sumulong sa ranggo ng Eurus 1. Kasabay nito, sinusubukan niyang malaman ang solusyon na nakuha ni Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5732. Count na mga casualty ay matatagpuan sa buong Dark World matapos ang higit na mahusay na mga magsasaka ng hindi kilalang pinagmulan ay sumalakay sa kanilang mundo. Gayunpaman, ang universo ng tao ay ang tanging lugar na hindi nagdurusa ng parehong kapalaran. Ang insidente kung saan ang walang kapares na magsasaka ay natakot ng isang Tayback sa korte ng langit ay kumalat sa madilim na mundo sa isang maikling oras. Pagkatapos nito, maraming tao ang nagsimulang maglakbay sa universo ng tao habang itinuturing nilang ito lamang ang ligtas na lugar sa Answer Alto. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Hershey sa pamamagitan ng paglalagay ng isang selyo sa universo ng tao upang ihinto ang anumang mga nilalang na pumasok. Sa bilang ng mga tao na nagmamadali upang makahanap ng kanlungan sa universo ng tao, ang lugar ay magiging masikip kung hindi nila pinigilan ang pagpasok sa lalong madaling panahon. Hindi kayang ibigay ni James ang kanyang pansin sa mga lugar sa labas ng universo ng tao. Ang pangunahing prioridad niya ay upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya at ng kanyang mga tao. Sa madilim na ipinagbabawal na zone, si James ay nakatuon sa pagbuo ng kanyang mga kapangyarihan at aura. Di nagtagal, naramdaman niya ang hadlang na humaharang sa kanya mula sa pag-abot sa susunod na ranggo ng paglilinang. Kung masisira niya ang hadlang, mag-advance kaagad si James sa ranggo ng Eurus 1. Break. Itinutok ni James ang kanyang mga kapangyarihan sa pagtagumpayan ng hadlang na iyon. Boom! Ang isang hindi mahuhusay na pagsabog ay nawala sa loob ng katawan ni James. Sumando siya habang nag-ubo siya ng dugo. Nabigo siyang masira ang hadlang sa unang pagtatangka. Sa halip, ang lahat ng mga kapangyarihan na ginamit upang ibagsak ang hadlang ay nagbalik at nagbigay ng matinding pinsala sa katawan ni James. Dahan-daang itinuwid ni James ang kanyang sarili at pinunasan ang dugo mula sa kanyang mga labi.
Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang pagalingin ang lahat ng mga pinsala sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos nito, patuloy na sinusubukan ni James na masira ang hadlang sa loob ng kanyang katawan. Nakakaintriga na sapat, nabigo siya muli sa oras at oras sa kabila ng pagbibigay ng kanyang makakaya. Nang maglaon, huminto si James at nahulog sa malalim na pag-iisip. Bulong niya sa kanyang sarili, hindi ito tama. Dapat kong ipasok ang ranggo ng Years 1 na medyo madali sa aking kasalukuyang antas ng mga kapangyarihan. Gayunpaman, bakit hindi ko masisira ang hadlang? Panipi. Matapos ang isang maikling pagpos, pinagsama ni James ang isang pagbuo ng extrapolation sa harap niya. Ang pagbuo ay nagsimulang umiikot sa mid-air. Makalipas ang ilang minuto, natanggap ni James ang mga resulta ng kanyang extrapolation. Ang Genesis Power. Panipi. Napagtanto ni James na kailangan niya ng isang espesyal na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Genesis, upang lumipat sa susunod na ranggo ng paglilinang. Ang Genesis ay umiiral sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Genesis ay umiiral lamang sa medyo mababang halaga sa loob ng iba't ibang mga mundo ng karera sa buong madilim na mundo. Ang tanging lugar na may kasaganaan ng kapangyarihan ng Genesis ay ang pinakamalalim na lugar ng madilim na mundo. Kailangan ni James ang kapangyarihan ng Genesis na umiiral sa madilim na mundo upang masira ang hadlang at sumulong sa susunod na ranggo. Sa kanyang kasalukuyang mga kapangyarihan, madaling makuha ni James ang kapangyarihan ng Genesis mula sa kanyang paligid. Habang siya ay nanatiling nakaupo sa parehong lugar, nabuo at pinakawalan ni James ang kanyang mga kapangyarihan sa espasyo sa paligid niya. Sa lalong madaling panahon sapat na, ang kanyang mga kapangyarihan ay lumawak at natakpan ng isang malawak na lugar ng madilim na mundo. Pagkatapos, dahan-daang hinihigop ni James ang kapangyarihan ng Genesis na mayroon sa mga lugar na iyon patungo sa kanya. Pagkatapos lamang, ang isa sa mga lugar ay gumuho matapos mawala ang lahat ng kapangyarihan ng Genesis nito. Ang lugar na iyon ay nawala sa kadiliman. Si James ay niniting ang kanyang mga browser. Ang Genesis ay binubuo ng core ng bawat mundo. Kapag nawala ang isang mundo sa lahat ng mga Genesis nito, ito ay babagsak at mawawala ng permanente. Ang parehong mga patakaran na inilalapat sa madilim na mundo. Ang madilim na mundo ay babagsak kung nawala ang lahat ng mga Genesis. Inilabas ni James ang kanyang Zen sa paligid ng susunod. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang mga magsasaka mula sa hindi kilalang mundo ay nangongolekta din ng kapangyarihan ng Genesis ng madilim na mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5733. Isang malalim na frown drew James' brows. Gayunpaman, hindi niya susubukan at pigilan ang mga taong ito. Ang madilim na mundo ay isang malawak na lugar na may tila walang katapusang mga abot-tanaw. Kahit na ang mga mananakop na iyon ay patuloy na nangongolekta ng Genesis ng madilim na daigdig, hindi ito magiging sanhi ng maraming pinsala sa kanilang mundo. Medyo nagsasalita, mawawalan lamang sila ng kaunting kapangyarihan ng Genesis sa mga taong iyon. Tinalikuran ni James ang kanyang pansin at nakatuon sa kanyang paglilinang. Matapos sumipsip ng sapat na kapangyarihan ng Genesis, pinagsama ni James ang mga kapangyarihang iyon sa kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos, sinubukan niyang masira muli ang hadlang sa paglilinang. Ang mga nabagong kapangyarihan ni James ay sinira ang hadlang ng sabay-sabay, at agad na pumasok si James sa ranggo ng Years 1. Sa sandaling nakamit niya ang ranggo ng Years 1, maaari niyang maramdaman ang mga banayad na pagbabago na nangyayari sa kanyang katawan at kapangyarihan. Ang mga kapangyarihan ni James ay kapansin-pansin na umuusbong upang maging kapangyarihan ng Genesis. Kahit na matapos na madama ang lahat, si James ay tila ganap na hindi nagkasala. Nag-iingat siya ng isang tuwid na mukha at nanatili sa parehong posisyon. Mabilis na dumaan ang mga araw habang patuloy na sinanay ni James ang kanyang mga kapangyarihan. Nang maglaon, ang mga kapangyarihan sa katawan ni James ay umunlad sa kapangyarihan ng Genesis. Bagaman ang kanyang mga kapangyarihan ay nagmula sa kadiliman, ang kapangyarihan ng Genesis ni James ay naglalaman ng lahat ng mga kapangyarihan na naruroon sa kanilang kaharian. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nagdala ng mga landas at patakaran ng kanilang mundo. Ang aura at kapangyarihan ni James ay unti-unting nagpapatatag sa paglipas ng panahon. Sa ilang mga punto,
Pinamamahalaang ni James na panatilihin ang lahat ng kanyang mga ores na nilalaman. Hindi tinapos ni James ang kanyang pagmumuni-muni kahit na nakamit niya ang ranggo ng Eurus 1. Hindi pa niya alam ang pamamaraan na si Thea ay dumating upang paksain ang Zyle. Itinuring ni James na gamitin ang kapangyarihan ng Genesis ng Dark World upang talunin at maalis ang Zyle. Gayunpaman, si Zyle ay nagsama ng madilim na makalangit na landas. Ang masasamang Diyos ay sumisipsip din ng kapangyarihan ng Genesis, at dapat itong maunawaan ng mabuti ang kapangyarihan. Sa makatuwid, tila imposible para kay James na patayin si Zyle sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Genesis. Ano ang maaari? Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Nakakakita siya ng isang porma sayon sa kanyang isipan. Dalawang lalaki na mukhang katulad ni James, bawat isa ay lumitaw sa itaas at sa ibaba ng pormasyong iyon. Ang tanging bagay na nagtatakda sa dalawang kalalakihan na iyon ay ang kanilang mga ores. Ang mga kalalakihan na iyon ay kumakatawan sa mga kapangyarihan ng nakaraan at sa hinaharap. Nilikha ni James ang Trescentia Completer Art sa pamamagitan ng pagkakaisa sa nakaraan. Bukod dito, ang nakaraang porma ni James ay naganap sa panahon ng isang makalangit na pagdurusa sa isang medyo mahiwagang paraan. Nabuo ito mula sa isa sa mga landas na pinagkadalubhasaan ni James, ang madilim na landas. Ang madilim na landas ay lumago sa isang form na tulad ng anino sa una. Pagkatapos, umusbong ito sa kasalukuyang estado, ang nakaraang anyo, at nagmamay-ari ng mga kapangyarihan ng nakaraan. Tinitigan ni James ang nakaraang form. Bagaman ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga ranggo ng paglilinang ay hindi direktang konektado sa kanyang kasalukuyang porma, ang nakaraan at hinaharap na mga porma ay gayunpaman naabot ang ranggo ng Eurus 1 kasunod ng kasalukuyang ranggo ng paglilinang ni James. Gayun din, si James ay nakakaramdam ng isang kapangyarihan na hindi kabilang sa kasalukuyang panahon na nagmula sa nakaraang form. Ito ay isang kapangyarihan ng nakaraan, at ito ay lumitaw ng isang nakasisindak na enerhiya. Bigla, sinaktan si James ng isang pag-iisip. Nawala siya mula sa kanyang orihinal na lugar at muling lumitaw sa ilog ng oras. Nais ni James na kumpirmahin ang kanyang hinala. Plano niyang maglakbay pabalik sa oras kung kailan naganap ang labanan sa pagitan ng mga magsasaka ng madilim na mundo at sumabog si Zyle. Nais din niyang suriin ang oras kung kailan unang lumitaw ang kamalayan ng madilim na landas ng langit. Sinimulan ni James ang paglalakbay sa ilog ng oras. Noon lang, ang lugar na si James ay humakbang lamang at gumuho. May sinusubukan na pigilan si James na gumamit ng ilog ng oras. Agad na nakita ni James na ito ang madilim na makalangit na landas na nagsisikap na pigilan siya. Sa madaling salita, mayroong isang bagong patakaran na nilikha ng makalangit na landas. Walang sino mang pinapayagan na maglakbay sa oras sa pamamagitan ng paggamit ng ilog ng oras. Ang mga taong hindi may iwasang maging sanhi ng pagbagsak ng ilog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5734. James ay nagbabalak na maglakbay pabalik sa oras na si Zyle ay nagsama sa madilim na landas ng langit matapos na malubhang nasugatan. Gayunpaman, hindi siya maaaring maglakbay sa ilog ng oras dahil ito ay magiging sanhi ng pagbagsak ng puwang. Zyle. Nakakagat si James. Iniwan ni James ang gumuho na puwang na natagpuan sa ilog ng oras at material sa pinakamalalim na lugar ng madilim na mundo. Inayos niya ang kanyang tingin sa isang lugar na ilang metro ang layo sa kanya. Unti-unti, nakikita ni James ang mga ulap ng itim na aura na nagtitipon sa lugar na iyon. Sa loob ng ilang segundo, nabuo nila ang hugis ng isang planeta, na nakakalat na may iba't ibang mga dents at butas sa ibabaw nito. Pagkatapos, ang isang malaki, kakatakot na mata ay lumitaw sa gilid ng planeta na tinitingnan ni James. Talagang form ba ito ng Zyle? Sumimangot si James ng bahagya habang pinag-aralan niya ang kakaibang bituin sa harap niya. James Caden. Ang hindi malinaw na silhwete ng isang lalaki ay lumitaw bago ang kakaibang bituin. Pagkalipas ng isang maikling sandali, ang isang tao sa isang itim na balabal ay naging materialized sa lugar na iyon. Maaaring isipin ng isa na ang tao ay isang masamang pagkatao na nag-crawl sa ilalim ng underworld dahil sa kanyang pangit na mukha. Pumasok ka sa ranggo ng Eurus 1 kahit na mas maaga kaysa sa aking hinulaang. Ang malalakas na tinig ni Zyle ay lumusot sa espasyo.
Inunat ni James ang kanyang mga balikat at sinabi ng walang pasubali, hindi kita papatayin sa huling oras. Dapat ay magkaroon tayo ng isa pang labanan ngayon na nakarating ako sa ranggo ng Years 1. Ha? Kinutya ni Zyle, hindi ko na nakuhang muli ang aking mga kapangyarihan noon. Gayunpaman, isang hakbang lamang ako mula sa pagkamit ng aking buong kapangyarihan ngayon. Sa kabilang banda, nasa unang yugto ka lamang ng ranggo ng Years 1. Hindi mo ako matatalo. Ipinagpatuloy niya, hindi ka dapat kumilos ng walang tigil kung mayroon ka pa ring malaman ang isang paraan upang paksain ako. Kung hindi, ito ang magtatapos para sa iyo. Ganun ba? Si James ay lumitaw ng ganap. Maaari mong subukan kung nais mo, mahinahon na sagot ni Zyle. Bakit mo ako pinigilan mula sa paggamit ng ilog ng oras? Tanong ni James. Gayunpaman, ang tao at ang kakaibang bituin ay nawala sa sandaling iyon. Naririnig ni James ang tinig ni Zyle na bumabalik sa hangin. Dapat kang magmadali, James. Ang iyong oras ay naubusan. Kapag nabawi ko ang lahat ng aking mga kapangyarihan, ito ay tapos na para sa iyo at sa buong Dark World. Namatay ang boses niya sa kalaunan. Tumayo roon si James, hindi gumagalaw, na may bahagyang nakasimangot sa kanyang noo. Sa kabila ng pagpasok sa ranggo ng Years 1, hindi inilunsad ni James ang isang pag-atake sa Zyle ngayon dahil hindi siya lubos na sigurado na maaari niyang malampasan si Zyle. Nasaan na ngayon ang Thea? Hindi maisip ni James ang anumang posibleng sagot sa tanong na iyon kahit gaano katagal siya nag-isip sa isyu. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-teleport si James at naglakbay sa kadiliman. Gumawa siya ng ilang mga haka-haka, ngunit hindi na niya may verify ang mga ito sa pamamagitan ng pag-access sa ilog ng oras. Ang tanging pagpipilian na naiwan para sa kanya ay ang paglalakbay sa madilim na mundo upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Kapag nakuha na niya ang kanyang mga sagot, maaaring labanan ni James at paksain si Zyle. Nagsimulang magtungo si James sa direksyon ng teritoryo ng Mevriez. Ang teritoryo ng Mevriez ay nasakop. Ang kanilang pinakamahusay na mga mandirigma at ang kanilang pinuno, si Talvolay, ay nabihag. Ang mga Mevriez ay inilagay sa mga dungeon na may mga seal na inilagay sa kanilang mga katawan. Ang mga magsasaka mula sa hindi kilalang mundo ay naglalagay ng mga Mevriez sa pamamagitan ng iba't ibang mga pagpapahirap upang gawin silang ibigay ang kaalaman sa kanilang mga primitive na inscription. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5735. James, kung ano ang nangyari sa mga Mevriez nang dumating siya sa isang espiritual na bundok sa loob ng kanilang teritoryo. Maraming mga gwardya ang nakakita sa kanya, at mabilis silang bumagsak patungo kay James at pinalilibutan siya. Gayunpaman, ang mga kalalakihan na iyon ay likas na tumalikod habang naramdaman nila ang walang tigil na titig ni James. Bigon, ang isang alon ng napakalaking enerhiya na naradiated mula kay James, na kinukuha ang mga kalalakihan sa paligid niya sa isang instant. Si James ay hindi nagpakita ng awa sa mga mananakop mula sa hindi kilalang mundo. Sa kanyang mga kamay sa kanyang likuran, si James ay nagsagawa ng malaking hakbang at mahinahon na nagpunta sa pangunahing bulwagan sa loob ng teritoryo ng Mevriez. Ang isa pang pangkat ng mga gwardya ay lumitaw at sinubukan na pigilan si James. Bago sila makalapit kay James, ang mga kutsilyo ay naging material mula sa kanyang aura at lumipad patungo sa mga gwardya. Agad na pinatay ang mga gwardya habang sinaksak sila sa dibdib kasama ang mga kutsilyo. Nang hindi kinakailangang gamitin ang alinman sa kanyang iba pang mga kasanayan sa lagda, tinanggal ni James ang lahat ng mga gwardya at naabot ang pangunahing bulwagan. Ang isang magsasaka mula sa hindi kilalang mundo ay naghihintay sa loob ng pangunahing bulwagan. Sa kasalukuyan, ang kanilang kaaway ay nakalagay sa isa sa kanilang pinakamahusay na mga kalalakihan sa bawat isa sa iba't ibang mga teritoryo ng karera. Pumasok si James sa pangunahing bulwagan at nakita ang pinuno ng mga mahiwagang magsasaka na ito. Sa isang sulyap, nakita ni James na nakamit ng lalaki ang ika-9 na yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss. Malapit na siya sa pagkamit ng ranggo ng Years 1 sa lalong madaling panahon. Ang magsasaka mula sa hindi kilalang mundo ay nakatitig kay James na may mabangis na titig. Hindi niya inaasahan na makita ang isang miyembro ng Dark World na lumibot ng malaya dahil ang lahat ng mga nilalang sa kaharian na iyon ay dapat na nasakop ng kanyang Panginoon. Sino ka?
Ang lalaki ay nagtanong sa isang matigas na tinig. Nagsimulang maglakad si James patungo sa lalaki. Siya teleport at muling lumitaw sa upuan. Ang lalaki ay nakaupo hanggang sa 1 segundo lamang ang nakalilipas. Samantala, ang lalaki ay itinapon sa labas ng kanyang upuan sa pamamagitan ng isang biglaang puwersa. Bumaba siya sa sahig ng ilang distansya. Kapag sinubukan ng lalaki na bumangon, nalaman niya na hindi niya maaaring ilipat ang isang daliri dahil ang napakalawak na presyon ay nagtutulak sa kanya. Sumando si James sa kanyang upuan at nagtanong sa isang walang pagbabago na tinig, "Sino kayong mga tao? Ano ang sinusubukan mong gawin sa madilim na mundo?" Alam ni James na ang mga kalalakihan na ito ay nagsilbi kay Ziel. Gayunpaman, iyon ang lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol sa mga taong ito. Ang kanyang napakahusay na mga kasanayan sa extrapolation ay walang gamit sa pagtulong sa kanya na malaman ang karagdagang impormasyon. Ang lalaki ay matapat na tagasunod ni Ziel. Pinakawalan lang niya ang isang snort. "Nagkaroon ka ng pagkakataon." Ang boses ni James ay sumigaw sa bulwagan. Sa sandaling iyon, isang taybak na gawa sa hindi mabilang na mga inskripsyon na materyal sa itaas ng taong iyon. Pagkatapos, ang taybak ay nagsimulang lumipat malapit sa lalaki, kasama ang tip na nakaharap ng direkta sa lalaki. Nararamdaman ng tao ang hindi kilalang, mabisyo na aura mula sa taybak. Bagaman sinubukan niya ang kanyang makakaya upang malaya mula sa puwersa na pinigilan siya, ang lalaki ay gaganapin pa rin sa parehong posisyon sa sahig. Habang tinusok ng taybak ang laman ng lalaki, ang kanyang katawan ay nagsimulang bumagsak ng malinaw. Sa loob ng ilang segundo, napatay ang lalaki. Maging ang kanyang kaluluwa ay ganap na napunit. Isang transcendental bliss rango ng rango sa ika-9 na yugto ay namatay pagkatapos matanggap lamang ang isang solong hit mula kay James. Pagkatapos, sa isang simpleng utos sa pag-iisip, pinakawalan ni James ang lahat ng mga Mevriers na nakulong sa mga dungeon. Ang ilan sa kanila ay dinala sa pangunahing bulwagan kasama ang mga kapangyarihan ni James. Nagulat si Talvolay sa kanyang mukha nang makita niya si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5736. Talvolay ay sa halip ay nalulugod na makita si James doon. Binigyan ng kaunting tumango si James. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang ginawa ng mga mananakop na ito matapos nilang sakupin ang teritoryo ng Mevriers. Maaari lamang ay extrapolate ni James ang mga bagay na nauugnay sa madilim na mundo. Hindi niya ma-extrapolate ang anumang bagay tungkol sa mga mananakop na ito mula nang sila ay mula sa ibang mundo. Sa makatuwid, wala siyang paraan ng pag-alam kung ano ang napagtagumpayan ng mga magsasaka na ito sa iba't ibang mga teritoryo na ito. Bahagyang sumimangot si Talvolay. Matapos nilang makuha kami, ang mga kalalakihan na iyon ay patuloy na pinipilit kaming ibigay ang mga primitive na inskripsyon ng Mevriers. Ang primitive inscription, pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Si Ziel ay may kontrol sa madilim na langit na landas ngayon. Wala siyang isyu sa pagkuha ng mga primitive na inskripsyon ng iba't ibang karera. Hindi makakaintindi ni James kung bakit inutusan ni Ziel ang kanyang mga tauhan na gawin ang mga bagay na ito. Nagpapaliwanag si Talvolay, gayon din, ang mga mananakop na ito ay naghahanap at nangongolekta ng kapangyarihan ng Genesis na nakatago sa iba't ibang bahagi ng teritoryo ng Mevriers. Nakikita ko, tumango si James. Ano ang nangyayari sa mundo sa ating mundo, James? Tanong ni Talvolay. Medyo mahirap para sa akin na ipaliwanag ang lahat. Bukod sa, hindi ka makakaya upang makatulong sa iyong kasalukuyang antas ng mga kapangyarihan at paglilinang. Matapos sabihin iyon, nag-teleport si James at umalis sa teritoryo ng Mevriers. Tumungo siya sa Anserelos sa susunod. Sa kasalukuyan, ang Anserelos ay ang gitnang lugar ng madilim na mundo. Maraming mga sekta at grupo ang nag-set up ng kanilang mga base sa loob at sa paligid ng Anserelos. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga lugar na iyon ay kinuha ng mga mananakop, maliban sa universo ng tao. Dumating si James sa universo ng tao. Inilabas niya ang kanyang Zen at nakita ang aura ng mga hinahanap niya halos agad. Pagkatapos, nagsimulang maglakbay si James sa direksyon ng mga Ores. Si Winton at Zella ay nanirahan sa isang espiritual na bundok na matatagpuan malapit sa Mount Bane.
Sa loob ng isang magandang mansyon, nakaupo si Winton sa sahig habang nagtatrabaho siya sa kanyang pagsasanay. Napapaligiran siya ng isang napakalawak na aura. Samantala, si Zella ay nagpapahinga sa isang upuan na malapit habang siya ay tumitig sa malayo. Ang matikas, napakarilag na ginang ay isang tao na maaaring sumulyap sa hinaharap kasama ang kanyang mga makahulang kakayahan. Whoosh! Isang sinag ng ilaw na nakarating sa mansyon. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas si James sa ilaw. Tumigil si Winton sa pagsasanay sa instant na nakita niya na ito ay si James. Tumayo siya at naglakad papunta kay James na may maaraw na ngiti sa kanyang mukha. Bumalik ka na, James. MHM. Binigyan ng kaunting tumango si James. Si Zella ay bumangon mula sa kanyang upuan at lumapit kay James. Binati niya siya ng chirpily, "Kumusta, James?" Nagbigay si Winton ng isang maliit na buntong hininga. Matapos ang mga magsasaka mula sa hindi kilalang mundo ay sumalakay sa madilim na mundo, halos lahat ng iba't ibang mga teritoryo ay nahulog sa kanilang mga kamay. Ang universo ng tao ay ang tanging pagbubukod. Tiyak na napunta ako para sa isyong ito. Tumalikod si James kay Zella. Kailangan kita upang matulungan akong suriin ang ilang mga bagay sa pamamagitan ng paggamit ng iyong makahulang kakayahan. Si Zella ay nagkaroon ng isang naguguluhan na ekspresyon. Makakatulong ako kung ito ay para sa iba pang mga bagay. Ano ang hinihiling mo sa pakikitungo sa isang mas komplikadong antas ng mga kapangyarihan? Sa aking kasalukuyang mga kapangyarihan, hindi ko ito makita. Inilabas ni James ang kanyang zen at naramdaman na nakarating lamang si Zella sa Martial Celestial Rango. Ayos lang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5737. James ay tila hindi nababagabag sa bahagyang. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ang ilang mga inscription ng misteryo. Ang mga inscription ay nakakaakit ng madilim na Genesis at ang mga kapangyarihan ng langit at lupa habang pinapasok nila ang katawan ni Zella sa gitna ng kanyang mga browser. Sa isang flash, mabilis na tumaas ang aura, kapangyarihan, at paglilinang ni Zella. Tumulong si James na itaas ang ranggo ng paglilinang ni Zella sa pamamagitan ng kanyang bihasang pagmamanipula sa mga landas. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nagmula sa Martial Celestial Rango hanggang sa unang yugto ng ranggo ng Transcendental Bliss sa loob lamang ng ilang minuto. Gayunpaman, iyon ay hanggang sa makakatulong si James kay Zella. Para sa mga antas sa at lampas sa ranggo ng Transcendental Bliss, kailangang magtrabaho si Zella sa pag-level up sa kanyang sarili. Parehong nagulat si Zella at nasasabik sa pagdama ng pagpapabuti ng kanyang mga kapangyarihan at paglilinang. Kasabay nito, naganap si James kay Karma nang siya ay sumalungat sa mga batas ng kanilang mundo at tumulong na madagdagan ang ranggo ng paglilinang ni Zella. Sa kabutihang palad, nakamit ni James ang ranggo ng Euriswan at pinagkadalubhasaan ang landas ng Karma. Mabilis niyang inalagaan ang Karma nang hindi nagpapanatili ng anumang pinsala. Si Winton ay may hitsura ng pagkalungkot sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na si James ay naging napakalakas na makagawa siya ng isang Transcendental Bliss ranggo ng halos kaagad. Sapat na ba ang ranggo ng paglilinang na ito para makita mo ito? Tanong ni James. MHM. Tumango si Zella. Umupo siya sa sahig at nag-ayos ng isang porma sayon sa harap niya. Napansin ni James ang pagbuo ng extrapolation na ginawa ni Zella. Pinagkadalubhasaan niya ang bawat primitive na inskripsyon na umiiral sa madilim na mundo. Nakita pa ni James ang mga inskripsyon ng madilim na makalangit na landas bago. Gayunpaman, ang mga inskripsyon na ginawa ni Zella ay lampas sa antas ng kaalaman ni James. Ano ang nais mong suriin, James? Tanong ni Zella. Inisip ito ni James at sumagot, maaari mo bang muling likhain ang mga eksena kapag ang mga nagtatanim ng Dark World ay pinamamahalaang makasama si Zyle? Pagkatapos, si Zyle ay sama-sama sa madilim na langit na landas, at isang kamalayan ay ipinanganak sa loob ng madilim na landas ng langit. Si Zella ay walang clue kung sino si Zyle, at ito ang kanyang unang pagkakataon na marinig ang tungkol sa mga bagay na ito na may kaugnayan sa madilim na langit na landas. Gayunpaman, sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang muling likhain ang mga eksenang ito sa pamamagitan ng pagbuo ng extrapolation. Sa lalong madaling panahon sapat na, nakikita ni Zella ang mga malabo na imahe sa kanyang isipan.
Kung paanong ang mga larawang iyon ay dahan-daang nagiging mas malinaw, isang mahiwagang enerhiya ang sumakit sa pagbuo ng extrapolation, sinira ito sa isang instant. Nag-cough si Zella ng ilang dugo at gumuho habang naapektuhan din siya ng enerhiya na iyon. Sigurado ka ba? Mabilis na tinulungan ni Winton si Zella. Ang mga mata ni James ay makitid. Ito ay Zyle, ginagawa niya muli ang mga bagay na ito. Pinunasan ni Zella ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang mga labi. Ngumiti siya ng paumanhin. Pasensya na, James. Nagsisimula na akong makakita ng ilang mga imahe ngayon, ngunit ang kakaibang enerhiya na iyon ay huminto sa akin bago ko ito magawa. Alam ko, naramdaman ko rin ito, sagot ni James. Naramdaman niya na ginagawa ito ni Zyle. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Winton. Sinabi ni James, ang taong iyon ay paulit-ulit na ginagawa ito upang maiwasan akong malaman ang higit pa tungkol sa pangyayaring iyon. Mayroon akong higit pa o hindi gaanong naisip ang paraan upang talunin siya. Panipi. Ha? Si Winton ay lumitaw na bahagyang nalilito. Ano ang nangyayari ngayon? Sino ang Zyle? Manatili ka rito. Kukunin ko si Zelle sa akin ng kaunti. Inalis ni James si Zella at nag-teleport. Itinago ni James ang kanyang aura at nawala mula sa Answer Alto. Maging si Zyle na may kontrol sa madilim na langit na landas ay hindi malalaman kung nasaan si James. Sa lahat, si James ay naging isang tao na lampas sa kontrol ng madilim na landas ng langit. Kahit na palagi siyang naninirahan sa madilim na mundo, ang pagkakaroon ni James ay hindi na itala sa langit na landas ng Dark World. Sa makatuwid, ang Zyle ay may akses sa halos bawat piraso ng impormasyon tungkol sa madilim na daigdig matapos na mag-fuse kasama ang makalangit na landas nito, maliban kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5738. Sa isang tahimik, nag-iisa na lugar ng madilim na daigdig, isang bola ng ilaw ang lumitaw sa wala kahit saan. Ang ilaw nito ay unti-unting lumabo. Sa loob ng ball of light ay isang maliit na mundo na nilikha ni James. Sa loob ng puwang na iyon, maiiwasan ni James ang pagtuklas ng Zyle at magpatuloy sa kanyang mga plano. Si Zelle ay dinala sa puwang na iyon. Nagtataka siyang nagtanong, bakit mo ako dinala dito, James? Pinagsama ni James ang kanyang porma sayon, na binubuo ng lahat ng mga inskripsyon ng Dark World. Ang porma sayon ay dinala ng hindi alam, malakas na enerhiya. May isang figure sa itaas at sa ibaba ng pagbuo. Sila ang nakaraan at hinaharap na mga form. Si Zella ay nagkaroon ng isang nakakagulat na hitsura sa kanyang mga mata habang pinag-aralan niya ang pagbuo at ang dalawang form na iyon. Tumingin ulit siya kay James. Subukan at gamitin ang iyong mga makahulang kapangyarihan upang suriin kung may kakaiba tungkol sa aking nakaraang form at form sa hinaharap. Suriin ang kanilang mga kapangyarihan, lalo na panipi. Oo naman. Umupo si Zella sa sahig at pinagsama ang kanyang pagbuo ng extrapolation. Tulad ng pag-channel ni Zella ng kanyang mga kapangyarihan, ang pagbuo ng extrapolation ay nagsimulang umiikot. Maya-maya pa, ang form ni Zella ay kumupas at nawala sa kabuuan. Ang natitira ay ang pagbuo ng extrapolation. Patuloy na tumitig si James sa porma sayon hanggang sa kalaunan ay lumayo ito at muling lumitaw si Zella sa lugar nito. Tumingin si James kay Zella. Paano ito napunta? Si Zella ay nagkaroon ng isang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Ginamit ko ang aking mga kapangyarihan upang mag-extrapolate patungkol sa Tresensia Completer at ang tatlong kapangyarihan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Nalaman ko na ito ang pinakamalakas na kapangyarihan na nilikha sa madilim na mundo. Ito ay umiiral dahil sa madilim na landas ng langit. Panipi. Ipinagpatuloy niya, natuklasan ko rin ang maraming bagay na may kaugnayan sa Zyle at sa madilim na landas ng langit. Tanong ni James sa isang sabik na tinig, ano ang natuklasan mo? Sumagot si Zella, kung gayon, ang mga nagtatanim ng Dark World ay pinamamahalaang makasama si Zyle sa pamamagitan ng pag-trigger ng madilim na landas ng langit. Si Zyle ay nasa bingit na ganap na matanggal sa puntong iyon. Sa sandaling iyon, sinamahan ni Zyle ang madilim na langit na landas upang mabuhay. Nais niyang kontrolin ang madilim na landas ng langit. Ang isang kamalayan ay ipinanganak sa loob ng madilim na langit na landas bilang tugon doon. Simula noon,
Ang madilim na langit na landas ay naghahanda ng isang plano upang maalis ang Zael para sa kabutihan. Panipi. Ang langit na landas ay mayroong lahat ng impormasyon tungkol sa Zael mula nang siya ay sumampa dito. Inipon nila ang lahat ng alam nila tungkol sa Zael at nabuo ang nakaraang form sa iyong pormasayon. Panipi. Si James ay niniting ang kanyang mga browser. Sinasabi mo ba na ang aking nakaraang form ay Zael? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5739. Zella ay umiling-iling. Hindi iyon. Ang nakaraang form ay nagtataglay ng lahat ng mga kasanayan at kakayahan ng pirma ng Zael. Gayunpaman, wala itong kaluluwa. Panipi. Kung gugustuhin natin ang kaluluwa ni Zael sa iyong nakaraang forma, kung gayon ito ay magbabago na maging Zael mismo. Ano ang tungkol sa kasalukuyan at hinaharap na mga form? Paano sila konektado sa nakaraang form? At paano natin mapupuksa ang Zael? Ipinaliwanag ni Zella, ang nakaraang form ay kumakatawan sa kapangyarihan ng nakaraan. Mas partikular, kumakatawan ito sa mga kapangyarihan ng Zael, na mga kapangyarihan na nagmula sa isang mundo sa labas ng madilim na mundo. Tulad ng para sa kasalukuyang forma, ang iyong kaluluwa ay sama-sama sa mga inscription na ito, na nakakalat sa madilim na mundo. Natagpuan nila ang pagsubok ng oras at nabuo ang kasalukuyang form sa kalaunan. Bukod dito, pinagkadalubhasaan mo ang lahat ng mga inscription ng Dark World. Sa makatuwid, ang kasalukuyang form ay kumakatawan sa pinakamalakas na kapangyarihan sa madilim na mundo. Samantala, ang hinaharap na form ay kumakatawan sa mga kapangyarihan ng madilim na landas ng langit. Tumahimik sandali si Zella at nagpatuloy, dapat mong ganap na makabisado ang mga kapangyarihan ng nakaraang form, James. Sa ganitong paraan, matututunan mo ang lahat tungkol sa Zael, kasama na ang kanyang mga kahinaan. Inayos ni Zella ang titig niya kay James. Ang kombinasyon ng mga kapangyarihan ng Zael, ang pinakamalakas na kapangyarihan ng madilim na mundo, at ang kapangyarihan ng madilim na langit na landas ay makakatulong sa iyo na maalis ang Zael. Matapos pakinggan ang mga salita ni Zella, nahulog ng malalim si James. Mayroon siyang isang inklang na mayroong isang bagay na higit pa sa nakaraang form nang maramdaman niya ang hindi nakakagulat na mga kapangyarihan mula dito sa nakaraan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni James na ang hinaharap na form ay nagdala ng mga kapangyarihan ng madilim na langit na landas. Tinapik niya ang kanyang daliri sa kanyang baba. Nangangahulugan ba ito na napili ako mula noong sandali na si Zael ay sumakay sa madilim na landas ng langit at ipinanganak si Thea mula rito? Hindi talaga, tumugon si Zella. Maraming iba pang mga nilalang na ang pagkakaroon ay lampas sa kontrol ng madilim na mundo bagaman nakatira sila rito. Isa ka lang sa mga taong iyon. Panipi. Sige, tumingin sa kanya si James. Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap ang mga sagot na ito. Pinaplano kong magsagawa ng isang closed-door meditation kaagad. Marahil ay mas ligtas para sa iyo na manatili dito para sa oras. Dapat kang umalis lamang pagkatapos kong paksain ang Zael. Panipi. Kapag iniwan ni Zella ang ligtas na puwang na ito, tiyak na hahabol siya ni Zael dahil huling nakita siya ni James. Samantala, nag-teleport si James at muling napakita sa The Dark Forbidden Zone. Naglagay siya ng isang pagbuo ng oras sa paligid ng buong Dark Forbidden Zone. Pagkatapos, ipinadala ni James ang kanyang tinig kay Zella. Zella, maaari mo bang malaman kung nasaan si Thea ngayon? Oo naman. Nang matanggap ang kahilingan ni James, sinimulan ni Zella ang extrapolating. Maya-maya, narinig ni James ang tinig ni Zella sa kanyang ulo. Si Thea ay ipinanganak mula sa madilim na makalangit na landas. Kinakatawan niya ang madilim na makalangit na landas. Ang mga kapangyarihan ng hinaharap na mayroon ka ngayon ay kabilang sa madilim na langit na landas. Ang kapangyarihang iyon ay talagang kabilang sa Thea. Panipi. Hindi na umiiral ang Thea sa panahong ito. Naglakbay siya sa hinaharap, kung saan haharapin ni Zael ang kanyang pagkatalo. Sa madaling salita, sa sandaling paksain mo ang Zael, babalik din sa amin ang Thea. Panipi. Nakikita ko, ungol ni James. Nangangahulugan ito na nilikha ang Tresensia na nakompleto upang maalis ang Zael. Kapag napatay ang Zael, mawawala din ako sa mga nakaraan at hinaharap na mga form. Panipi. MHM. Iyon ang nahanap ko mula sa aking extrapolation.
Hindi nagdala si James ng higit pang mga katanungan. Sa halip, pinagsama niya ang kanyang porma sayon. Pagkatapos, hinati ni James ang kanyang kaluluwa sa dalawa at inilagay ang bawat isa sa kanila sa nakaraang form at form sa hinaharap. Nakatuon si James sa pag-aaral ng lahat tungkol sa Zyle at ang mga kapangyarihan ng madilim na langit na landas ng sabay-sabay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5740. James ay tinukoy na ganap na makabisado ang mga kapangyarihan ng nakaraang form. Noong nakaraan, halos natutunan niya at pinag-aralan ang kapangyarihan. Gayunpaman, ipinahayag sa kanya ni Zyle na ang nakaraang form ay ginawa mula sa isang koleksyon ng lahat ng mga kapangyarihan ng Zyle. Kapag pinagkadalubhasaan niya ang mga kapangyarihan ng nakaraang form, matututunan din ni James ang lahat ng mga kakayahan at kasanayan sa pirma ng Zyle. Tiyak na makakatulong ito kay James sa pagtalo at pagpuksa ng Zyle sa susunod. Isang mabagsik na boses na bumagsak sa pamamagitan ng bulwagan sa madilim na langit na palasyo. Si James Caden ay isang mapanganib na variable para sa amin. Ano ang mas masahol, tila hindi ko siya mapupuksa sa anumang paraan. Master, lumitaw si Seneca sa bulwagan at bumaba sa isang tuhod. Bagaman nakamit niya ang pangatlong ranggo ng Eurus 1, si Seneca ay nanatiling masunurin sa Zyle. Pinlano kong makagambala sa kanya sa una. Gayunpaman, ang taong iyon ay bahagya na nag-abala sa kanyang sarili sa kung ano ang nangyayari sa madilim na mundo. Gayun din, si James Caden ay tila nakilala sa babaeng ito na may mga espesyal na kapangyarihan ng extrapolation. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan kong sumipsap ng kadiliman ngayon. Inatasan ni Zyle ang kanyang tingin sa Seneca. Simulan ang aming operasyon. Patayin ang lahat ng mga nilalang ng madilim na daigdig. Ibabalik natin ang lahat ng kanilang lakas sa kadiliman. Kapag nalampasan ko ang kadiliman, makakaabot ako sa ranggo ng Zyle. Naunawaan. Tumayo si Seneca at nag-teleport. Matapos umalis si Seneca, isang tao sa isang itim na balabal ang pumasok sa bulwagan. Ang isang maliit na nakasimangot ay sumire sa kanyang mga gwapo na tampok. Master, ang lalaki ay bumaba sa isang tuhod at binati si Zyle ng magalang. Ang taong nakaluhod ay walang iba kundi si Xavion. Noong nakaraan, pinakawalan ni James ang nakamamatay na pag-atake upang ilabas si Xavion at ang kanyang sarili. Gayunpaman, lihim na nailigtas ni Zyle si Xavion. Pagkatapos nito, ipinadala ni Zyle si Xavion sa isa sa mga mundo ng Genesis upang sanayin at mapahusay ang kanyang mga kapangyarihan. Ang biyahe ay nakatulong kahit na sumulong si Xavion sa ikalimang ranggo ng Eurus 1. Mayroong isang kabuuang 11 yugto sa ranggo ng Eurus 1. Sa pinakamababang pagiging unang ranggo ng Eurus 1, ang mga ranggo ay maaaring umakyat sa ranggo ng Eurus 1/9, na sinundan ng ranggo ng Eurus 1 Zilm at ang ranggo ng Eurus 1 Dailm. Si Zyle ay ang Panginoon ng kanyang Genesis world. Sa kanyang kalakasan, nakamit ni Zyle ang ranggo ng Eurus 1/9. Sa kasamaang palad, ang mga kapangyarihan ng Zyle ay hangin na matapos na siya ay malubhang pinsala. Nagawa lamang niyang ipasok muli ang ikalimang ranggo ng Eurus 1 matapos na sumipsap ng mga energies mula sa mga nilalang ng madilim na daigdig sa tulong ni Xavion. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Zyle ang kanyang mga tauhan sa isang pagtatangka na salakayin ang madilim na mundo. Gayunpaman, maraming mga kulturang ranggo ng Eurus 1 mula sa madilim na mundo ang nakakaakit ng madilim na landas ng langit at binigyan ng kritikal na suntok si Zyle. Zyle fused sa madilim na makalangit na landas pabalik noon habang nais niyang kontrolin ito. Nais niyang paksain ang lahat ng nilalang ng madilim na mundo upang ang Genesis ng Dark World ay bumalik sa orihinal na estado nito. Ang Zyle ay maaaring lumamon at sumipsap ng madilim na mundo upang mabawi ang kanyang buong kapangyarihan. Malamang na mag-advance siya sa ranggo ng Eurus 1 Zilm. Ang isang Eurus 1 Zilm ranggo ng ranggo ay itinuturing na isang piling tao na magsasaka sa iba't ibang mga mundo ng Genesis. Ang isang ulap ng itim na ambon ay nagsimulang magtipon ng ilang mga hakbang lamang ang layo mula sa Xavion. Sa kalaunan, ang isang tao na may kakaiba, nakakatakot na mukha na materyal mula sa madilim na ambon na iyon. Xavion, mayroon akong misyon para sa iyo. Pakikialam ko ang iyong mga order, Master. Yumuko si Xavion. Sa madilim na mundo,